things na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon na baka po nawala o ninakaw ng kaaway po natin. Ang diablo po, yung mga bagay na pinagkakatiwala ng Panginoon, sinisira at ninanakaw at minsan po nawawala dahil po kinuha. Pero kaya pong ibalik yan ng Panginoon. Katulad ng atin pong pinag-aaralan po ngayon. Mga kapatid, hindi ko po alam kung alin ang nawala sa atin. Pero, alam po ng Panginoon yan at kaya ng Diyos na ibalik ang mga bagay na nawala. Makita po natin yan sa kwento. No? God can restore what was lost. Yan. Pero, bago po ma-restore at lumutang ulit, meron pong kakaiba dyan eh. Balikan ko lang po yung text. No? So, nasabihin po na lumubog yung pong mahalagang bagay doon po sa tubig. Pwede naman po kaagad na iangat ni Elisha ang kanyang kamay tapos lutang kaagad. Pwede po yon. Pero there are details na hindi natin pwedeng palampasin sa kwento. Pagka po ang Biblia naglagay siya ng detalye, importante yung detalye, hindi pwedeng palampasin. So meron pong detalye dito na ayaw ko lang palampasin. Nang sabihin po ng tao na lumubog na yung axe head, ang tanong po ni Elisha, the man of God, meron siyang tanong. Ito po yung tanong. Where did it fall? Yun po yung tanong. Saan ba siya nahulog? Napakagandang tanong po yan, mga kapatid. Saan ba banda nawala? Paano ba nawala? Ano po? Bago po kasi nangyari yung miracle ng paglutang ng axe head, bago lumutang at nakitang muli yung nawawala, nagtanong muna po si Elisha dyan, saan ba ito nawala? Paano nawala yan? Saan banda nawala? That's the question. Alam po ninyo mga kapatid, may aral po dito eh. Hopefully po makuha po ninyo. Kung gusto po nating maibalik ang anumang bagay na nawala, kailangan po muna nating balikan kung saan ito nawala. Kasi usually po, dun din mo rin makikita muli. Nakuha po? Kung nawala po ang init natin sa Panginoon, at gusto nating mapanumbalik itong muli. Siguro po magandang tanungin din natin ang ating sarili, kailan ba tayo tumigil manalangin? Kailan ba tayo tumigil gumawa para sa Panginoon? Kailan ba tayo nanlamig? Kailan ba natin pinayagang pumasok ang kasalanan sa ating buhay? That's the root cause of the problem. Balik ulit tayo doon. Kasi baka may kailangang ihingi ng tawad, mga kapatid. Kaya kailangan bumalik doon. Kasi hindi naman basta nangyaring nawala lang siya eh. So tinatanong ngayon ng Panginoon, kung may gusto kang maibalik, mga kapatid, baka ang tanong ngayon umaga ng Panginoon, paano ba yan nawala? Saan ba yan nawala? Baka po ang panalangin natin, Panginoon, balik mo ulit yung relationship namin sa pamilya. Ngayon po ang unang tanong, saan ba banda nawala yan? Paano ba nangyaring ganyan yan? Baka may mga nangyari na kailangang ilapit sa Panginoon, ihingi ng tawad sa Diyos, kasi minsan po kailangan ng repentance before the restoration eh. Kailangan mong bumalik doon. Tama nga, may mga nagawa nga akong mali, may mga nasabi akong mali. Yung mga ganun, there you will realize the root cause. And then God will, instruct us what to do next. Kasi po, baka may mga kailangang itama dun sa lugar o papaano ba nawala at nangyari ito. Kasi po, dun tayo natututo eh. Kasi po, kung hindi tayo babalik doon, bakit nangyari yon, saan nangyari yon, kung ibalik man ng Panginoon yan, mawawala pa rin. Kasi po, hindi ka matututo eh. Kailangan mo malaman paano ito nangyari para maiwasan mo na sa susunod kung ibalik man ito ng Panginoon. Nakuha po natin. Kasi po, kung halimbawa po, you are asking for God to restore your family, pwede niyang i-restore yan ngayon. Pero kung wala kang lesson na nangyari at walang nagbago, yung mga pagkakamali kung bakit nasira dati ay hindi po na itama, masisira ulit yan sa parehong dahilan. Kaya minsan po, kailangan tamang mo ring i-ask, baka na kumiras kang sitwasyon na ini? Baka atin tayong pagkukulang. Baka po, matagal ka talagang hindi na nalangin. O ngayon po, pag restore ng Lord, yan balo mo na maging bunga na ng mo pa manalangin, baka nita. Baka po pag revisit natin, paano nga ba talaga?
Paano po ba tayo nahulog doon sa pit pong yon? So, where did it fall? Saan ba tayo na-fall? Saan ba banda? Bakit ba? Ngayon, kapag ka po may kailangang ihingi ng tawad, kailangang itama, lapit tayo sa Panginoon. Kailangan may pagpapakumbaba sa ating mga puso. At buti na lang po yung tao, alam niya kung saan. At itinuro niya. At nang ituro po niya yon, kung saan po nawala yon, nag-start na po yung restoration. May sunod po ako dito. I don't know if makaka-relate po ako kayo. Pero may isang bagay po na narealize ako dito, that God starts restoration by helping us identify where we drifted. Drifted po, saan ba tayo naligaw? Saan ba tayo na nagkamali? Ayaw ng taong rene-revisit yung pagkakamali, di po ba? Kasi ma-pride tamo eh. Kaya tamo buri pong akit na itang magkamali eh. Ang gusto lang natin, ma-fix ka agad. Pero yung balikan nyo, nataminin na nawala ko po sa ganitong paraan, it takes a humble heart to do that. At alam po ninyo, wala naman dapat ipagmalaki at pagbataas sa harapan ng Panginoon eh. Kailangan po, maging humble tayo to accept it na wala ko po, Panginoon. Na wala ko po sa ganitong paraan. And then allow God to heal you and to restore what was lost. No po. So,